Magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo mga kababayan at sa ating mga kapwa Maharlikano o Ah, Pilipino. Magandang hapon sa iyo, Pastor, Magandang hapon din sa brother. iyo, brother. Oo. So, ito si Brother Antonio Laguren ay meron siyang daladalang Dokumento dokumento. Eh, tungkol sa palupa. Bago ko makalimutan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mga kababayan. Oo, at saka mag-like. Opo. Yan. Dahil si Brother Antonio Laguren ay kasapi sa aming paggagawa ng filming. Tama po. Yun lang po. Ngayon, meron siyang dalang mga dokumento. Opo, Mamaya pipicturean namin ito. opo. Tanong ko sa iyo, Brother Antonio Lagurin, meron kang Oo. Certificate of Incorporation sa Values of Farmers And and Partnership partnership. Opo. and Association. Yan po ang ating Ito ay asosyon. nakarehistro nung kailan? Noong 2013, March 11, 2013. Noong 2013. Opo. Ilang taon ito? Bali 11 years na po sa March 13. 11 years na, pero March 11. 11 years na, pero ang ano nito, ang expiration kailan? Kada taon meron po yang report, ina-update na po yan nitong nakaraang linggo lang ng ating bagong presidente na si Nerio Taculod. Hmm. Mm. Ngayon, meron ka ring karagdagang dokumentong dala Oo, na tax declaration of ni real property. ni David Ardolfo. Ang kanya pong tatay ay si Lieutenant Colonel Bonifacio Capukyan Dulfo at namana po yan sa kanyang tiyuhin at tiyahin na si Don Domingo de Ocampo at si Doña Tomasa Capukyan Dulfo. Yan. Namana. So ano ba namana nila? Tapos ito ay ano to, anong OCT ito? OCT 779 po yan, buong Pilipinas. Yan po ay dito sa amin sa Kupang Antipolo. Ang kiniklaim naman po namin ay 652 hectares mula Hanging Bridge hanggang doon kay Johnson Ong Tower. Mula naman sa Susugin Creek hanggang doon sa Bibit Falls. Ganun po kalawak ang 652 hectares ayon po sa mga matatanda at unang nakatira doon, sila Tatay Basti. Hanggang ngayon, buhay pa naman sila sa biyaya ng Diyos. 90 years old na mahigit po yon. Hmm, Ayan. ganun ba? Opo. So, anong gagawin dito kung meron kayong land acquisition ay Makakatulong po ito sa inyo na para hindi na po tayo ulit-ulit na madaya sa mga huwad na mga titulo na kung saan pinagkapirahan lang nila. Ibig sabihin ginagamit nila pagkatapos kagaya nangyari sa Spratly Island, bininta ng hindi tamang may-ari, nung nakita nila itong dokumentong ito, ay sinabi nila kung gayon magbayad tayo sa tamang may-ari. okay, ganito ang tanong. Kung halimbawa, merong mga mamamayan, maaring wala silang lupa dito sa Metro Manila, pwede Hmm. bang lumapit sa inyo? Pwede, pwede po. Paano? Kasi ang goal natin ay magkakaroon pa tayong matulungan na 30,000 hanggang 500,000 katao doon sa 652 hectares. Hindi lang po dahil mayroon pa po na mga lote, 100 hectares doon sa mga dumagat sa bandang boundary ng Antipolo at Tanay. At meron kang nabanggit na land for the landless. Yes, tama po. Paano ibig sabihin na ano? Pagkakaroon sila ng lupa, yung walang mga lupa sa pamagitan ng pagpamimber ng ating asosyon at paliwanagan sila sa tamang mga alituntunin o bylaws para madali po silang makasunod sa mga palupa. Kasi mga kaibigan, ang squatter sa buong Pilipinas sa 6 categories ay nasa 4 to 5 million na ngayon. Nakatira ang karamihan sa kanila sa ilalim ng tulay. Ang tawag po noon, all-star hotel.
Hotel. All-Star Hotel. All-Star Hotel. Kita ang lahat ng bituin. Yung iba, double housing. Di, Double up housing. paano, Brother Anthony, paano, halimbawa, meron tayong mga kababayan na walang lupa, paano ka makontak? Makontak niyo po ako sa numerong meron ako 0969 137 7107 o kaya sa Facebook Tony Lagurin. Ulitin uli yung Ah, cellphone number. 0969 137 7107 and then Facebook Tony Lagurin. Okay. Ngayon, paano sila magkaroon ng lupa? Ito ba ay may bayad? Meron pong konting bayad ayon sa may-ari, ngunit ang lahat ng mga nakatira na doon ay dinodonitan na po sila. May Una, donation. ang nag-donate ang may-ari noong nakaraang December 23, 2019 ng 5 hectares kaya nasiminto na po doon. Naumpisahan. Ikalawang donation nila noong September 18, 2020 ay 100 square meters sa bawat nakatira doon. Maliwanag doon sa usapan na existing lang po ang bayaran. 900 pesos per square meters. Pero gumawa ng paraan ng ating Chief Executive Officer na babaan kasi noon pa nakapwesto na talaga kami doon. Lalo na yung mga iba nauna na sa amin, nasa ano na ako doon, 31 years. Yan ang katagalan. Pagka mayroon akong DAR certificate, kung tutuusin, hindi na ako magbayad sa kanila ng lupa dahil under ako ng covered ng CLUA, Certificate of Land Ownership Award sa DARA Blue at saka sa tinatawag para DAR Land Corp. Yan po. So meron kang mga ganyan certification. Opo, meron. 1996 pa. Ang tanong ko lang, ano yan, legit ba o Legit po. Yung legit ating yan? mga certification. Okay. So Opo. ang location sa bandang Antipolo. Opo, sa Antipolo. Boundary niya ay San Mateo. Doon sa unahan ay bungad ng Muntalban. At sa bandang silangan ay Inarawan. Antipolo pa rin yun. At dito naman sa may bandang south ay Bagong Nayon. At sa may bandang west ay Pagray Mayamot, Antipolo. At dito sa baba, hindi nasakop namin pero kupang pa rin yun, Marikina po. Marikina. Bandang Marikina. Kasi po, ang mga titulong nakarehistro po sa Torrent System Law, hindi sakop po doon sa kiniklaim ng may-ari na 3,000 hectares. Out of 3,000 hectares, 652 hectares lang po ang aming nilalapit doon at meron na po kaming tinatawag na offer to sale galing sa kanila. Ayan. At nandoon na nga po nakalagay ang presyo at 10 years to pay yung existing. Inuulit ko lang po para malinaw para sa iba na yung mga nakatira na doon, tinatansya sa 30,000 may gate at sumulat nga po ako sa may-ari dahil hindi na nagpakita ang ating attorney in fact dahil kumandidato na for mayor sa Iloilo, baka naging mayor nga at mahina lang kasi ang aming mga kasamahan doon. Una, gumawa kami ng kasunduan at plano. Ang unang binayaran namin, 150,000. Ikalawa, magpa-survey kami. Nakaready nang mag-survey pero hinihintay ng ating Chief Executive Officer na magkaroon muna ng donation ng may-ari para magkaroon ng list of contract. Salamat po. So, kailangan meron mo ng deed of donation. Yes, that's right. At nabalitaan ko, meron kang request na farm to market road. Oo nga po. Maalala natin, salamat nga sa ating kaibigan na si Edgardo Elgasis dahil siya po ang nagpaalaala sa akin na that is the government program through former President Gloria Macapagal Arroyo na may Republic Act yung Farm to Market Road at na-submit ko doon, ay pa-receive ko sa City ng Antipolo, sa Mayor's Office. At binigyan ko ng kopya si Susan Garcia Say dahil narinig po niya. Susan Garcia. Dating kapitan. Farnes. At siya po isa sa mga councilor din. At binigyan din natin kopya.
ang ating barangay captain dito si Peter Papel, at yung dalawang chairman na nasa daanan ng nasasabing proyekto. O mangyari, ano yan eh, project yan ni Mayor Inares na magkaroon ng farm to market road. Oo, ang sabi nga ng engineer ay, dapat i-forward daw yun nila sa, ah, yung buong Rizal na magpa-project sa kalsada katulad nung nakaraan, sinisemento ng ano ba yun, DPWH sa Rizal, binangunan daw ang office. Eh, salamat naman sa kanilang pagkilos dahil, sila naman at talaga ang may maginhawang budget at sila naman ang may malapit sa gano'n at, trabaho naman nila yon, kakayanan din nila yon, lalo silang pagpalain ng Panginoon. Tama po yun, di Oo, ba? So, ito yung pinagkaabalahan mo Opo, na nakapokus ka dito opo, para makatulong tayo sa maraming tao. sa maraming tao na walang tirahan. Opo. Kung halimbawa meron mag-apply, mga ilang ilang square meter ang pwedeng ibigay? Ang pinakamababa po doon sa amin 'pag housing lang ay 50 square meters kasi patayuan po 'yan ng 30 square meters. Bale second floor, rooftop yung sa taas kasi may mga tanim din 'yan na katulad ng mga agarwood, mahal 'yun, pinakamahal sa lahat ng tanim sa buong mundo. Mas mahal pa 'yun kaysa ginto. Oo, ayon dito sa paliwanag. Meron nga ditong dahon ng agarwood, oo, na ipalitratuhan ko mamaya sa ating magaling na kasama, Photographer. photographer. Ah, ayan, 'yan. Ito po, dahon niya. Ah, Saan mo ito nakuha? galing 'yan sa aking kaibigang pastor ng Aurora, Quezon Province. Meron daw sila doon. Agarwood. Oo, meron din daw 'yan So, sa kailangan ang manirahan doon, kailangan magtanim nito opo, dahil mahal kapag mahal 'yan. Makakatulong 'yan sa mga tao din. Ang kasalukuyang mga tanim namin doon, mga gulay at prutas. may mga gulay kayo Oo, doon. marami kaming mga So, mangga doon, may mga bakit niyog na. bagay yung lupa na yan na paghahanda sa mga taong medyo nagkaedad dahil nagga-garden na pala? Yes, ang agarwood po, 3 taon lang at kalahati puwede ng pakinabangan. Yung isang puno niyan kung isang dangkal pa lang, seedlings, bale ₱1,000. Pagka yan ay nakaabot na ng 3 taon, nasa 750,000 na siya. Pagka na-process na siya, ay ang 1 kilo, yun nga, 5 million ang 1 kilo. Paano ba, saan ba Gina ginagamit yung ayun, magandang tanong. Ginagamit niya na panggamot, ginagamit din niya na, pinakamahal na pabango sa Saudi Arabia, sa China, sa iba't ibang mga bansa dahil mahilig sila sa pabango at, isang magandang ano din yan, herbal. herbal? Oo, So, ano herbal. naman ang relation doon sa agarwood doon sa palupa? Magandang relasyon po 'yon kasi ang palupa kung walang tanim, eh, hindi talaga maganda. Kaya kailangan taniman. Eh, kung taniman mo lang naman at, konti lang din naman ang kinikita, karamihan ng mga tao, eh, bumababa para maghanap ng pagkakitaan sa baba. Kaya meron ng agarwood, blessing po ito para hindi na bababa-baba ang tao. Sa loob ng 100 square meters, kung meron ka niyan, pinakamahinang kita plus mag-alaga ka pa ng baka, gatasan. Ang baka o kambing ay kikita ka ng 4,000 sa isang linggo. Eh, i-divide-divide mo lang yun sa 3, 30% lang ang mag-alaga kasi may magpo-provide na, may magba-budget na po. So pinakamaliit na kita, gaya ng sinasabi ko kanina ay sa 100 square meters ay 15,000. Siguro naman, eh, makakatulong na yon ng malaki sa mga bawat pamilya. Eh, how much more kung katulad sa akin, malalaki-laki ang lupa ko, marami akong anak, 7 sila, eh, siguro marami tayong matulungan balang araw. Nabanggit mo, Brother Antonio Lagorin, na dahil ito yung pinagkaabalahan mo, yung lupa, at Opo, sabi mo makatulong. opo, Talagang makakatulong
lalo na sa mga magulang na wala pang lupa, Totoo na 'yun. nag-iisip paano nila mabigyan ng tirahan ang kanilang anak, That's right. 'di ba? Opo. At, um, may maiwan na pamana, Yes. oo. At maliban sa pamana, yung matigil ka na sa pangungupa. Oo, totoo 'yun. Maraming nangupahan. Kaya na sinabi ko kanina, ang 5 million na squatter kasi nung 2010 nasa 3.5 million na ang squatter sa 6 categories. Eh, siguro ngayon dahil ano na yun 2024, baka nasa 5 million na. Eh, ang dami kasing nakikitira lang sa nanay at nagsisikipan, nagtiis sila dahil, wala silang ibang paraan. Pero ngayon may kaparaan na po para hindi tayo maging masikip at Ba't ngayon lang ito nabanggit, Brother Anthony, na meron kang palupa? Paano ba nangyari ito? marami ng beses nabanggit diyan kaya lang dito sa YouTube ngayon lang po ninyo marinig. Dahil ngayon lang ako nagkakaibigan na kagaya nito kabait ng kaibigan ko na ina-accommodate tayo at inimbitahan tayo para makatulong din sa maraming tao sa pamagitan nitong paghahayag sa pangkalawakang paghahayag. Okay, mga kababayan, ang pangalan ng kanilang Samahan samahan ay Values of of Farmers Farmers and and Partnership Partnership. Association. Yes. At ito ay nakarehistro sa Security and Exchange Commission na Yes. merong 50 years na Duration. duration bago ito mag-expired. Yes. So rehistrado po ito. Mamaya picturean namin to. Opo. Rehistrado po siya, di ba? Opo. Ngayon, ang bagamat ito ay rehistrado, tatanungin ko din si Brother Antonio Lagurin kung legit. Sabi niya, legit naman Legit daw. po. Opo. Legit. Pero ang kailangan yata, kapag ikaw nag-avail ng lupa, kailangan mong tirahan. Dahil kung hindi, ibibigay sa iba. Yun po ang dating patakaran. Pero ngayon, hindi na po sila pinipilit. Meron pong dalawang membership na. Yung isa, support group lang. Kahit hindi titira, basta magpa-member, sasali lang sila doon para makatulong din sa iba. Maraming makakagusto niyan, Brother Anthony Lagurin, dahil sa maraming walang lupa. At Yes. bagamat may lupa, ang bawat isang pamilya, kailangan nilang mag-isip na magkaroon ng lupa para sa kanilang magiging anak. Yes. Pero not to the point naman na kung hindi sila titira, magkakaroon sila ng maraming bahay at lupa, eh, bawal naman po yun kung pag-usapan yung tinatawag professional squatter. Pero kung tutulong lang po sila, magiging parang bayani silang buhay na magpa-member lang para maging support group. Dahil yung iba wala kasing kakayanan, sa members nating nasa 8,000, halos kalahati kasing hindi pa nakapagbayad ng membership. Kaya yung iba, kung may puso silang tumulong talaga, pwede naman silang mag-sponsor o kaya meron din sila pagka nasa pag-usap po yun. Ganun ba? Oo, opo. So, ngayon, handa ka na ba kung sakaling merong mag-react o magkagusto sa iyong nakaugaliang programa na tumatanggap ka ng mga mamamayan na gustong magkalupa? Opo, opo. Mm. Nakahanda po ako anytime. Lalo na pagka Sabado, kasi 'pag Linggo, basta kontakin lang nila ako sa Facebook. Dahil ako po'y nagba-Bible study din pagka Linggo sa bandang baba, Pagray. 'Pag Biyernes, dito nga po ako. Ngayon special 'to, Martes. Martes, no? May Ngayon, mga Bible study tanong din ko ako. sa'yo, halimbawa, may mga magulang na gustong tumira doon, manuluyan doon. Opo, May tanong ako, meron na bang eskwelahan doon? meron na. Actually, nung ako ang presidente ng eskwelahan, nakausap natin yung katabi ni
Kapitan Buenaventura nag-donate din kaya lumaki ang eskwelahan. Ikalawa, meron na pong eskwelahan din doon sa taas na 1,000 square meters, hindi pa nga lang natapos ang building dahil nung napatigil natin yon dahil sa hirap silang mag-ano pa ang kalsada kasi, yun nire-request nga natin kaya patuloy kaming nanawagan at nakiusap sa ating mga nasa kinaukulan na tulungan talaga kami kasi yung kalsada nga hindi maiakyat yung materialis doon. Bali 3 hollow blocks lang yung eskwelahan doon sa taas. Napag-alaman ko pati na yung lupa na yon ay nahalintulad sa bagyo. Oo, parang bagyo, parang Ifugao, ganyan. Parang Mataas. bagyo. Pero Kasi maganda. alam nyo, excuse me, Brother Opo, Anthony Lagorin, sige po. parang bagyo dahil alam nyo naman na ang Antipolo ay nasa mataas na lugar. Oo, totoo yun. Pero ang ganda, marami pong mga spring. Overlooking. Maraming overlooking tsaka maraming Overlooking. tubig. At Mga mineral water doon galing. Okay. Ang kagandahan pa, pag nagkaroon ng tsunami, Na di matatamaan kung pag nandun ka sa ilalim. Kasi pag may nagkaroon ng bundok sa tsunami kabila. sa Maynila, ay at least kung nasa Maynila ka at alam mong nabalitaan na magkaroon ng tsunami, meron kang matatakbuhan sa Antipolo. Yes, ang sinabi ng Bible, ang tao talaga paakyat. Kaya nung COVID time, mas dumami ang tao doon. Oh, dahil paakyat ang tao, doon talaga papunta sa bundok. Nagsiksikan na yung dito sa At baba. saka maganda, parang ang simoy ng hangin, ano? Amen, yes. Maganda yung simoy ng hangin, hindi polluted. So in-encourage natin sila na habang maaga pa, magpamimber na, baka maubusan ng islat. Ang tanong ko lang, magkano naman ang membership? Mura lang. Regular lang po, 500 pesos lang. 500 pesos. Member pa lang yun. Member pa lang yun. Maliit lang. Maliit lang ang membership. Oo. So, pag member ka na, anong mga dokumentong ipoprovide? Yun, yung application form at may kopya sila, pwede at magkakaroon Meron bang din sila notarial din? Oo, meron silang notarial din kagaya nung una na binibigyan na yung mga iba ng affidavit. Oo. At meron silang ID picture, ganon. Magpo-provide sila ng ID picture. Oo, opo. Maghanda pala kayo mga kababayan ng ID picture. Okay, ganito. Maganda din yung binalita ni Brother Antonio Lagorin na meron siyang land acquisition na kung saan may nagbibigay sa kanya ng authority to dispose. Yes. Na pwede nating siyang lapitan na magkaroon ka ng lupa na nasa bandang taas. Opo. Ang Antipolo kasi dito sa lugar namin, especially sa Kupang, within city, between the city kasi kaboundary niya ang Marikina. Dito sa San Boundary ng Marikina. So ibig sabihin, isang hakbang pa lang, Marikina, Metro Manila na. Yes. Kaya mahal na talaga ang lupa dito kung tutuusin, kung hindi lang dinaan yan sa tinatawag zonal value. Ang presyo ng lupa doon, noon pang 1997, nasa 4,000 per square meters na sa PhilEstate. Kaya lang ngayon, dahil dinadaan sa zonal value at kami naman maaga talaga doon nakatira, 31 years na nga ako, sa biyaya ng Diyos, kung i-include pa sa So 31 years ka na, hindi ka sinipa doon? Hindi, walang magsipa kasi unang-una ay dumadaan at sumusunod naman tayo sa mga batas, nasa legal tayo. Huwag lang tayo tumira sa mga lupa na dadaanan ng kalsada kasi may project din doon ang C6. Doon dadaan nga pala ang C6. At saka yung kaya nga nag-donate ang may-ari ng lupa dahil alam nilang na may dadaan ang C6 doon. Ayon sa ating kaibigang pastor na engineer din noong 2015, Pastor Maximo El Ganja, siya po ang nag-survey doon sa C6. May mga muho na po doon daanan ng C6. Okay. At Kaburan Road, sa 5 hectares, karsada lang po yan. Salamat po. Ayan, maganda. So, pwede kayong mag-message sa pamagitan ng aming comments section. Opo. Oo.
sa aming YouTube ngayon, sa baba merong comment section at Tama. mag tanong kayo at sasagutin ko. Yes. Magiging si Pastor o si Antonio Lagurin ay Nakahanda akong sumagot sa Facebook. Mas maganda Facebook. oo. Tony Ipo-forward ko Lagurin, na ha? lang. Tony Lagurin. Ipo-forward ko na lang. Oo. Siyempre, mapanood din naman niya yon. Pwede siyang sumagot kung anong pwedeng karagdagang paliwanag Yes. tungkol dyan. Opo. Basta binigyan ko lang kayo ng idea na yung lupa na yon ay nahalintulad na nasa Baguio. Opo. Malamig po doon. Totoo yun. Malamig, pero ngayon may mga kahoy na ba? Oo, dati talagang may mga kahoy na yung dumating ako doon. Lalo na ngayon, dumadami. Alam mo, kapag may kahoy, ay para maiwasan yung landslide Opo. at yung simoy ng hangin, Opo. magiging malamig. Opo. Diba? Maganda yan sa mga katulad ko na medyo nagkaedad na mahilig mag-alaga ng kambing. Opo. Diba? Meron pong nag-alaga na ng mga kambing doon, kaya lang wala siya lang system na kagaya nung nabanggit ko kanina, na system na naaral ng ating Chief Executive Officer na si Dr. Galindo Pigaliana, na siya po ay 38 years din galing sa government nagtrabaho. Okay. Mabuti kung ganun. Dahil sa itong trabaho mo, bagamat ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Opo. At meron ka ding ginagawang land acquisition. Opo, salamat po, brother. Oo, tama yon kasi hindi ka pala nakapokus sa pagtuturo lang ng salita ng Diyos. Meron kang iba pang ginagawa. Opo, kasi ang tao, tumitira kasi yan sa bahay. May kasabihan nga bahay mo may kubo, kung nakatira yung tao, mabuti pang isang kubo nga. Kung bahay, kahit ay bato, kung wala naman nakatira, pugo ang nakatira. O, di ba? Dito sa atin, pag may mga bahay, kahit kubo-kubo lang, basta may tao, may mga tanim, mabubuhay at makatulong, kahit gulay-gulay at putas pa tayo sa ngayon, nabubuhay naman doon. Nasubukan din namin noon, nagtanim kami ng mais. Malalaki naman ang mga bunga. Gagawa po tayo doon ng ayon po sa tulong at naitulong ng ating bagong Chief Executive Officer ng organic fertilizer. Okay. Para hindi na po tayo bibili. Okay, karagdagang tanong. Kung sakali na mag-join at merong 500 na membership, hindi ba masabi na squatter? Ay, hindi po. Bakit squatter? Informal settler ang tawag po noon. Walang squatter na Pilipino sa sariling bayan. So, informal settler. Informal So, settler. magiging informal settler sila. Kasi pansamantala muna yung bahay nila, baka madadaanan sa project natin. Kaya nga, kubo-kubo muna. Kapag nadaanan ng project, halimbawa, puro Ililipat mo ba sila? agarwood, doon lang din sa lugar na yon, kasi malaki naman yon, 652 hectares, iayos lang po. Yan. Pero kung ang bahay nila ay bato na, at is where is na yon. Doon na talaga yon. As is where is. Oo, di naman pwedeng sirain yon kasi magastos na naman. So, ayan, medyo para magkaroon kayo ng bird's eye view na yung lupa na inaalok ni Brother Antonio Lagurin ay isipin mo na lang na parang bagyo. Ang kabutihan lang doon, kagandahan, dahil sa pag nagkaroon ng tsunami sa Maynila, nasa mataas na lugar. Yes, that's right. Oo. Salamat po. Nasa mataas na lugar. So, ihanda nyo na yung sarili. Ngayon, meron namang tao din na ayaw ng mataas na lugar. Pero, bakit ayaw? Samantalang mga tao bumibili ng property sa Baguio. Yung iba kasi, iniisip nila na pag humangin, masira agad. Pero, hindi na masira yun pagka housing na puro, hindi basta-basta kasi gawin nyo na puro konkreto.
May rooftop ngayon dahil para sa tanim din. Ang 50 square meters, 30 square meters lang ang ibahay pero second floor kasi nakita ko sa aktual na sample ni Dr. Galiana, ang kaniyang bahay, 4 na palapag hanggang 5 palapag, may tanim na mangga, mga mangga at iba pa, kumpleto halos silang tanim doon. Namumunga doon sa taas kasi galing sa third floor, pinalusot doon sa gilid, oh. May mga paraan diyan, meron namang mga puno na hindi masyadong mataas. Mga ibon nga doon tumitira, eh, dami siyang puno diyan sa Santan Street ng Marikina Heights. Oh, diyan, mga kaibigan. Okay, ang tanong ko sa'yo, Brother Antonio Lagorin, kasi yan ang trabaho mo, naglulupa. Sino ang dapat nakakausapin? Ako o kaya si yung presidente nating bago ngayon, Nereo Taculod, o kaya ang ating Chief Security Officer, lahat ng mga opisyalis ngayong bago. Ah, mula Hindi, kay maliban sa kanila, sinong direct na kakausapin? Katulad yan, nasa YouTube, nanonood sila. So, gusto nila magkaroon ng lupa na 500 lang ang gagastusin sa membership. At oh, maaring manuluyan na sila dyan. pwede ikaw ang kausapin kung ikaw ang nakakausap at Ako, ano mo na lang sa akin, parang endorse mo na lang sa akin. hindi. Sa YouTube, pwede kayong magtanong si Antonio Lagoren, si Brother Antonio Lagoren, ay siyang sasagot dahil nga Yan, marireceive din niya yan kasi nagbubukas din siya sa YouTube tama. namin. Ngayon, Mm, kung meron kayong katanungan, siya na ang sasagot. tama. Sige po, ako Diba? na po. Siya na ang sasagot at magkita na lang siguro kayo somewhere else Opo, kung saan man kayo magkita para ah, maalala yan. maalalayan kayo. Mm. Dahil sa ito, pagkakataon, nabigyan kayo ng palupa na ang membership ay 500. Ang tinatanong ko lang, baka mamaya pag nandoon na at nakapagtayo ng bahay, palalayasin. Hindi po. Hindi? Dahil nasa atin na po ang, umpisa ng offer to sale ng may-ari. May plano na nga po sa may-ari. May Kaya plano. wala pong puwedeng mag-ano sa atin, maninipa. Purihin ang Diyos. Mm. Walang maninipa. Naka-direct na po tayo sa may-ari, David Ardolfo. Kahit tingnan mo sa Turin System Law, makikita po ninyo si David Ardolfo. Merong tax declaration. At may kopya na ang Antipolo City, lahat ng mga kinukulan mula doon sa Baguio City hanggang sa dulo ng Mindanao, may kopya na po sila. Kaya nga, yun ang nagpapatigil ng gulo sa Spratly Island. Kaya nga sila magbayad ng ikalawang pagbabayad sa tunay may-ari kay David Ardolfo. Siya po ang deklarado heirs at administrator ng OCT 779 ayon sa certification ng LRA. Kung mababasa po ninyo, hanggang 21, pag 21 siya, siya ang totoo. Yung mga iba kasi na kansilado na po dahil noong 1996 nagkaroon ng re-entry of judgment dahil Okay. nagkagulo. Ang gobernador dito sa Rizal ay hindi pumayag sa bintahang ginawa nila ni Don Domingo de Ocampo doon kay Don Hermogenes Reyes Rodriguez, kaya nagkaso. At nag-akda si FBR doon ng decree upang iparehistro na ang lahat ng titulo galing sa 01-4 kasi noong 1826, balik tayo doon, if we go back to 1826, ang buong Pilipinas napatituluhan sa planong 01-4. Mga kaibigan, nasa ano na tayo ngayon, Plan 2, 4509, OCT 779. Nang may-ari si David Ardolfo. Yan po ang deklarado ng LRA at ayon po sa final decision ng Supreme Court noong October 14, 2012 ay may finality na po. Marami pong salamat. Maraming salamat sa impormasyon, Brother Antonio Lagorin, na sana makatulong ka sa ating mga kababayan na nagmimithi na magkaroon ng tirahan dahil patuloy silang nangungupahan. Opo. Meron na bang ano doon sa lugar ninyo, may mga access for transportation?
Meron naman sa may mula do'n sa amin sa taas, pero ang ang higit sa kalahati hindi pa sementado talaga. So, ibig Yun sabihin, ka kaya ni-request natin. halfway doon sa lupa na yon ay meron ng transportation na tricycle. Oo, nakarating naman doon Ang yung sasakyan, yung mga kotse, nakakarating na kalahati. nakarating naman 200 meters away doon sa akin, pero nasa loob na yon yung kalsada. Nasa loob na ng 652 hectares. 200 meters na lang mula sa akin, kung may motor, makakapasok doon kasi gumagawa din kami ng mga daanan ng motor. Okay. So, ang pinaka umpisa o perspective plan na dapat asikasuhin ninyo, Antonio Lagorin, sir, na magkaroon ng farm to market road dahil sa Yes, i-follow up po para ano tama po, po, opo, follow up ninyo dahil para magiging convenient sa mga titira doon, tama po. 'di ba? Oo. Maraming salamat din Mr. Edgardo Ilgases dahil kayo po ay isa sa mga nakatulong din sa amin para may paalala na may magandang programa ating gobyerno, yung Oo, tungkol bale sa binabanggit mo, nung farm to panahon market road. nung panahon na 'yon nandoon ako sa meeting at narinig ko yung farm to market road kaya binahagi ko kay Brother Antonio Lagorin Oo, na naglulupa. mm. Oo. Alam mo, ang trabaho niya ay naglulupa. Talagang focus siya sa paglulupa pero meron siyang ginagawang diversity na mag-join sa akin sa channel na Edgardo Gases at Po. nagiging partner ko dito at ang kanyang ginagawa ay nire-relay ang aming YouTube channel sa kanyang kamag-anakan Opo, at mga kaibigan. opo. Yun ang sinasabi kong brigada. Puwede pa ba bumati uli? Oh, Sa clan ng mga Lagurin ay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kayo at mag-like dito kay Edgardo Ilgasis. At sa sa amin. Lagurin family, may iba rin yung Lagurin family, ha? Sa amin. Oo, sa amin pala, kasi kasama na ako dito. At, sa mga kamag-anak natin at mga kaibigan, mga Pinoy, nasa loob ng Pilipinas na walang bahay, lalo na yung mga nasa talagang alam niyo na madadaanan talaga ng proyekto ng gobyerno, habang maaga pa, gumawa na kayo ng aksyon. Oo, Kasi kasi habang mura pa lang, 500 pa lang ang membership. oo, 500 lang, ayaw nyo pa. oo, Oh. Magiging totoo siya, 500, pag hindi niya sundin yun ng 500. Pero may mga naka-hidden agenda doon. Sa 500, merong mga contribution para sa monthly Diyos, pag-unlad. monthly Diyos. Pag-unlad. Oo, 50 pesos lamang ang kada buwan sa monthly Diyos, eh. Sabagay, kung halimbawa doon ka nakatira, at least nabawasan na yung rental. Opo, totoo yun, malaking Oo. kabawasan. Ang tubig pa, Walang Father, walang problema bakit kasi may bukal doon? oo, maraming bukal doon. Doon galing ang Bukal mga muna. iniinom na mineral water dito sa baba, doon galing sa amin. Pero wala pang supply ng tubig galing sa Manila Water. Meron, nakarating na rin sa may bandang kalagitnaan lang, sa may patag. Sa may Oo, bandang patag. kalagitnaan, nakarating na. Yun naman pala sa Oo. kalagitnaan. So, yan ay lalago. Opo, Bakit? Halimbawa, nasa kalagitnaan pa lang, kung maraming ng taong nakatira, pwede kayong mag-request para for extension. opo. At Di ba? doon naman sa taas, kahit ano yun, bukal, mas maganda nga yun, eh. Dahil matamis ang tubig doon sa taas at wala kang babayaran. Sa Maganda. baba may babayaran ka kada buwan. Yung mga anak ko nasa baba sila, kaya nagbayad sila kada buwan. Okay. Oo. Ano, malay, hindi natin alam kung gusto nilang may bayad o wala. 'Di bale kasi ang trabaho kasi nila, mga trabaho, 5 na kasi sa 7 kong anak ang may mga pamilya at may mga trabaho. Kaya
At yung dalawa naman na nag-aral ng 4th year high school at saka 3rd year, ay siyempre sa baba din nag-aaral, baba pa kasi yung may high school. Mga 2 kilometro mula sa bahay namin. Pero doon sa amin talaga may elementary na doon hanggang grade 6. Okay. At So, meron na yung ngang grade grade 2 6, ay may grade 12 na pala, may grade 12. Napatayuan kami doon ng para sa grade 11 tsaka grade 12. meron na. Oo, kaya lang ginagamit mo na ngayon sa grade 5, grade 6 kasi, ewan ko kung paano nilang ginawa yun dahil ang dami ng kasing estudyante. Oo, yung 17 rooms kulang kasi sa kanila kaya nagdagdag, tumulong ang gobyerno, nagtayo doon ng bale 3rd floor. Oo, hanggang Oh. 3 palapag Meron na palang grade 12 para doon. sa grade 12 So, sa yon. college na lang pala ang poproblemahin, Oo, 'no? Malay mo pagdating ng araw mayroon na rin doong college. mm. Oo. Ayan, mga kababayan, at magandang pagkakataon sa atin na gusto nating magkaroon ng lupa na pagsamantala na habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito na mababa lang yung ating bibitawan para tayo magkaroon ng lupa kaysa yung nakipagsiksikan tayo sa Maynila. Tama, tama po mga Sa kaibigan. Metro Manila, I should say, na Mm. meron kang tirahan. Maliban doon, kung halimbawa, meron kang lupa sa Maynila at meron kang mapuntahang lugar na pwede mong babakasyonan, Oo, no? tama. Tama, tama si Brother Edgardo Ilgasis. Oo, Ang galing, oh, praise God. magaling. Ah, Meron kang mapagbakasyonan na kapag ikaw ay nainip sa mm, masyadong mausok na lugar, punta ka sa 'yan, Tamaulipas. oo. Mag-sponsor kayo sa mga iba para yung lupa ninyo na hindi niyo tirahan, may magbabantay din, oh, 'di ba? Nasa Okay. pag-uusap lang 'yun. Nasa pag-uusap lang pala. Halimbawa, Oo, yung lupa ninyo, bahay ninyo, at hindi nyo matirahan, pwede palang patirahan muna pagsamantala. caretakership, oo. Kaya caretakership pala yun. Ayan Mm, po. Ngayon, pipicturean namin itong dokumento ni Pastor o opo, ni Brother Antonio Lagurin na ah, sige po, para makita makita nila makita ninyo at ang authenticity ng ating mga dokumento. ayun. Ayan po. Mula dito sa SEC registration, 'yan, hanggang dito stock declaration, then, nandito pa yung attorney in fact at si Duterte pa noon, at nandito yung certification ng LRA, and then meron pa ditong tinatawag na resibo ng representative na may-ari, yung attorney in fact, Elmer Rosario Bayot, at nandito rin yung titulo, nandito rin yung plano, nandito rin yung DAR certificate ko, at, ito, meron din ng, tinatawag na request to farm to market road at sulat sa may-ari, and then meron din ditong desisyon ng Supreme Court. Nasa 86 pages ito Ito lahat. ba Brother Anthony, ito ba ay pag may pupuntang mga gustong magkaroon ng lupa, pwede ba nilang makita 'yan? Oo naman, puwede naman at puwede rin sila magkakaroon ng kopya kasi 86 pages lang naman 'yan, o kaya sa pamagitan ng kanilang mga cellphone puwede naman nilang litratuhan 'yan Aba, para kababayan, magandang pagkakataon sa oo, halagang 500 magkaroon ka ng lupa. Ngayon, ang sikreto diyan para lumaki, yung anak mo na medyo may edad, kasi kailangan may legal age, 'di ba? opo, Tapos si mother, si father gano'n, eh, 'pag halimbawa 50, yung anak mo 50, di 100. hmm. Magiging 100 na. Oo, oo, oo. Magiging 100 na kasi 'Pag yung sa isa housing, sa housing kasi legal na 'yon, 'di ba? oo, Huwag lang yung illegal, ibig sabihin mm, yung hindi pa sa eksaktong edad. tama, So, tama, 'wag mong problemahin yung 50 square meter mm, kasi mayroong paraan diyan para lumaki. opo, Oo, 'di ba? opo, Magkakatabi kayo, tabi-tabi. mm, Oh, 'di ba? Sa halagang 500. Oh, 'wag niyong sayangin ang mga pagkakataon.
bagamat ito ay lupa ng Antipolo at medyo bundukin, eh, sadyang ganyan. Maganda kahit bundok 'yun. Kahit bundok, sadyang ganyan dahil sa una, 'pag nagkaroon ng tsunami may matatakbuhan. Pangalawa, 'pag medyo nagkaedad, eh, mag-alaga ka ng mga hayop doon. Mm. Pangatlo, malamig ang Malamig, simoy ng hangin malamig ang simoy ng at hangin. hindi polluted, Yes! 'di ba? Thank you brother sa napakaganda mong advertisement na 'yan. Totoo naman. Totoo 'yun. Kahit subukan ninyo do'n, puwede namang mag-tripping tayo. Oo, ang tripping doon walang bayad kasi, Oo, eh, taga roon si, Brother Antonio Lagorin. taga Quezon City, taga Maynila, na-tripping na namin sila. Marami na ring nakatira doon sa may aming lugar, pero marami pang bakante. Ngayon, Bilisan ninyo po. kung sino man sa inyo ang nakikinig sa aming vlog o sa aming, content na ito, ay ibahagi ninyo lalo na kapag ikaw ay, nanirahan or ikaw ay nagre-rent at ibahagi mo sa kapwa mo na nagre-rent para titigil na kayo sa pagbabayad. Tama po. Oo. Meron ng dito na sinasabing, monthly dues, pero okay lang 'yon kaysa yung, nagbabayad ka. Opo. Pero huwag mong basta linisan yung lugar na inuupahan mo diyan sa Maynila dahil sa hindi ka pa naman established dito sa bandang Antipolo. Oo, puwede naman, preparasyon lang po. Preparation lang, ano po? Mm. Ayan, mas maganda yan, Brother Antonio Lagorin. Opo. Brother, eh, sana sa ating programa nakakatulong tayo sa ating mamamayan na nangungupahan. That's right po. Oo, Mm. yan. So, meron ka pa bang idadagdag sa ating Yun lang po ang aking masasabi bilang lingkod ng Diyos ay, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa ating mga panalangin at, gagawa din tayo ng pagsunod sa sinasabi ng hakbangin na sinasabi ng Diyos, "Ang mga batas mo ay ilawan sa aking mga paa, tanglaw sa aking mga daraanan kapag ito'y aking sinusunod." Salamat po. salamat? Mm. At huwag niyong kalimutan, mga kababayan, na mag-subscribe at mag-like at pindutin ninyo ang notification bell Yes, at patuloy kayong mag-subscribe sa amin. Alam nyo na, tama. napaka-importante yan dahil sa una, ah, may sakit po ako. Opo, At hindi naman kailangan ako magmamakawa pero kailangan ko dahil sa una, papunta na ako sa pagiging matanda. Maliban sa may sakit, papunta na ako sa pagiging matanda na kung saan gumagawa ako ng paraan na hindi ako nagiging pabigat sa aking mga anak, maging kay Pastor tama Antonio po. Lagoren na nagtrabaho kami kahit nagkakaedad na. Opo. Hindi kami nagpapabigat. Hindi lamang po 'yun, marami po kayong maidagdag sa inyong kaalaman kung meron na po kayo, dahil ang amin pong mga pinaliwanag dito sa inyo ay mga makatotohanang, salita po ng Diyos at aktuwal na pagdidimo sa inyo ng mga tamang dokumento. Totoo naman dahil ito po'y pinatunayan na ng DAR na totoo 'to noong December 23, 2018 at ng mga paralegal na totoo talaga ang ating mga dokumento. Okay, doke. Maraming salamat sa iyo, Brother Antonio Lagoren, sa iyong binahagi na ito ay patungkol sa land acquisition. Tama po. Yan. Ngayon, kukuhanan na namin ito ng mga picture para ipadala namin sa inyo. Nasa inyo yan kung i-verify, bahala kayo. Punta Mm. kayo sa SEC, mag-verify po kayo nito. Mm. At itong mga iba pang dokumento, yan. At doon sa mga nangungupahan, ako, mahirap mahirap mangupahan lalo pag ang upa mo ay 5,000, Tama. 10,000. 'Di ba? Sa hirap Opo. ng buhay ngayon, iwas ka sa pangungupa at iwas din sa pagkakasakit. Tama po 'yun. Mm. Hindi habang buhay ay may utang tayo sa ating kapwa. Ah, Kaya sinasabi ko kanina lagi tayong magpasalamat sa Diyos kasi ang Diyos naman
ay kumpleto ang kanyang mga pangako sa atin. Hindi habang buhay tayo manatili sa gano'n dahil ang pangako niya ay kumpleto rin. Shalom. Kaya nga yung shalom, peace, kapayapaan, order, kaayusan, health, kalusugan o healthy, at yung success at higit sa lahat yung prosperity na inaasam-asam ng karamihan, prosperity. Pero para sa akin, pareho yun, kumpleto yun. Kapayapaan, kaayusan, kalusugan, kasaganaan, at katagumpayan. Ayun. So, ang maganda nito, si Brother Antonio Laguren, bagamat naglulupa siya, nagtuturo ng salita ng Diyos, medyo less yung kanyang yung panluloko, yung harmful, less Wala, and harmful. wala talagang pagluloko, brother. Talagang kasi magbabayad tayo sa Diyos kung ano ang ating tinatanim. Kung masama ang ating tinatanim, aanihin natin masama din. Hindi, binanggit ko lang yun na less yung hindi siya harmful. Oo, hindi. Hindi, di ba, no? Oo, At saka matinong kausap. tama po. Kung halimbawa, interesado ka sa lupa at magbahay-bahay ka na doon, walang sisipa sa'yo. So Tama. far. Wala, ano? Wala. Wala. Maliban lang kung ayawan mo na yung lugar. Ay, hindi yung paninipa ang tawag. Kung Ina-abandon mo. kung ayaw mo, ibenta mo sa asosasyon uli. Oo. Ganun lang naman yun eh. Dahil hindi mo pa nakita, pero pag may programa na kasi doon magsimula na, ang programa, palagay ko hindi ka na aalis doon. At doon ka na magtrabaho mismo. Okay. Kasi ang kita doon, ang kitaan doon dahil mayroon tayong May mga programa, may may mga mga livelihood. programa na. May mga livelihood doon. Oo. Yung pagtulad yan na mayroong magpipinance ng kambing. Pero yun, hindi ko sinasabing iwanan ninyo kaagad ang trabaho. Wag muna. Try muna ninyo na magpareserba na kayo para magapan. Baka mamaya wala na eh. Pupunta na kayo sa malayo, sa proyekto namin. Maganda po yun dahil sa dito sa Kupang, isang hakbang lang, Yes. Maynila na. Yes. Yung mga ibang project namin, malalayo na yon. Marami tayong mga Isang project hakbang pa. lang. Kasi ang Kupang, kadikit niyan, Marikina. Meron na tayong Mas local malapit president. kasi gusto mong mamasyal ang SM nandito na sa Masinag, Opo. parte ng Antipolo. Kung gusto mong magmuling. Yes, that's right. Oo. Sa kabila, may SM din sa San Mateo. 400 meters lang. San Mateo na. Oh. Lalayo ka pa, 400. Meron nga dyan sa Masinag. Actually, malapit lang. kabanderi kasi namin ang San Mateo. Okay. Ang Masinag, abot pa ng mga 4 kilometers yan mula sa amin doon. Pero yung ibang bahagi ng Kupang, malapit talaga. Okay, so Mahaba ang Kupang eh. makiusap tayo sa ating photographer na si Ramilo na para i-close up itong mga dokumento para yung mga nanonood sa YouTube ay mapanood Opo. at mag-verify Opo. at sa authentication ng dokumento, Opo. dokumento. Ngayon, umpisa na po natin, Brother. Ito yung Security Exchange Commission. Ito yung dahon ng agarwood. Tika, tanggalin ko kaya para mabasa nila. Kasi 4 na pages to. Ayan, second page. Third page. And then, napirma ko. Ilang afayan. At fourth page na nandoon sa iba't ibang mga lugar ang kopya niyan. I-forward ng ating attorney in fact, no? Ito naman ang dahon ng agarwood na binanggit ko kanina. Sige. At ito, tapos na, no? Sunod,
ito yung part ng decision ng Supreme Court at ito naman yung tax declaration. Maraming kopya to. Nasa 45 pages at lahat yan ay 86 pages lahat ito. Ito yung certification ng LRA, no? At ito naman yung picture ni doon kami nagsimula nito. Ito yung mga resibo ni acknowledged receipt. At ito naman yung special power of attorney ni Attorney Elmer Rosario Bayot kay David Ardulfo. Ayan. Ito naman yung aking certification ng DAR. Ang original nito na kay Attorney P. Kang Leon. Ito yung plano. Yan. Yan. Ito, technical. Technical description. Plan. Ito yung certification ng Supreme Court. Nagkahiwalay-hiwalay siya kasi hindi man magkasya sa isang ganito dahil ang dami. Front na lang. Ito naman ang deed of donation nila sa 5 hectares na para sa kalsadang nasabi ko kanina. Kaya nasiminto na. Okay? Titulo, no? Ito ang titulo. Hindi ito mababasa gaano pero makikita naman ang numero o CT779. Pero pag tiningnan niya sa microfilm, makikita yan at mababasa. Galing to sa vault. Ito ay ang Xerox, no? Xerox, offer to sell. Ano to? 3 pages din. Ang nakapirma dito sa offer to sale ay 3 kami din ni Joshua Incubita at saka ni Pastor Jamie Magan. Wala na. Dar lang yan, no? Dar. Okay.